At minabuti ho natin makausap sa mga pagkakataong ito ang isa sa mga kababayan ho natin mula dyan sa Doha, Qatar. At makikikumusta ho tayo sa kanilang kondisyon at kung aktibo pa yung mga pag-atake hanggang sa mga sandali po na ito, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Bombo International News Correspondent Terence Buenaflor mula ho dyan sa Doha, Qatar. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. This is Bombo Dennis Hamito. Welcome to the program. Magandang umaga Pilipinas, o magandang araw sa inyo. Kung saan man panig kayo ng Pilipinas ngayon, and sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat ng sumusubaybay sa ating news outlet, Bombo Radio. Yan. Yun. Saan po kayo banda ngayon dyan at saan po kayo nananatili? And kumusta po yung inyong kalagayan during that time na umaatake itong Iran dyan po sa bahagi ng Doha, Qatar? Yan. Nandito ako sa kami ng pamilya ko sa Doha, Qatar. So sa Kapitolyo. So okay naman ngayon. Although siyempre nangangamba dahil baka magkaroon ng alam mo yun, madamay sa sa gulong ito dahil according to the news 65 ballistic missiles and 12 drones ang pinakawala ng Iran patungo pa lang sa Qatar. So na-intercept naman ng military ng Qatar. So wala pang ngayon, wala pang balita kung kailan babalik ang normal dahil inadvise ng gobyerno na magkaroon ng work from home na lang muna ang mga tao. At saka siyempre of course yung mga school sarado yan. May direktiba na ho ba para sa inyo dyan ukol sa yung paglikas, no? Automatic pagka siyempre grabe na yung putukan, siyempre kailangan natin doon tayo sa safe area. May mga instruction na ho ba dyan to take shelter doon sa mga bomb shelter kung meron ho dyan, para sa kaligtasan na rin ng mga residente, including yung mga kagaya ho ninyo na mga ibang lahi dyan na pansamantalang nananatili? Actually, hindi natin alam dahil walang malinaw tawag dito na instructions ang gobyerno tungkol sa bomb shelter. Pero ang advice lang nila ay manatili sa loob ng bahay. So lahat kami simula nung atake siyempre of course hindi nawawala yung mga pasaway. Lahat nasa loob ng bahay at naghihintay ng balita. So dito, siyempre namataan namin yung nagpadala ko sa iyo ng pictures and videos kagabi na namataan namin sa bintana namin yung mga pag-intercept saka yung minsan yung usok na lang nung pag-intercept sa mga missiles and drones na malapit lang halos sa lugar namin. Grabe, Paano ho ba ina-alerto ang mga kagaya ho ninyo mula sa mga otoridad dyan sa Qatar kapag may mga mangyayaring pag-atake? Siyempre, madedetect ho ito ng radar system pag may pag-atake yung kalaban. Paano naman kayo na nakikipag-ugnayan din doon sa ating embahada sa mga nakalipas ho na pagkakataon? Number one, yung national message alert. Lahat ng mga phones dito mag-a-alarm. Parang sa disaster natin, di ba? Yung pag nagsesend ng pag may mga bagyo. So, may darating na message alert sa bawat isa. And of course, sa social media ng bawat mga leading news outlets dito and the government entities also like Ministry of Interior, which is ang Ministry of Interior yung parang DILG sa atin. So sila yung nagbibigay ng abiso through their social media, and of course the leading networks also rito ay saka nakatuto kami sa balita sa YouTube. Paano ho yung monitoring sa inyong kalagayan, yung mga authorities natin, lalo na yung
nasa embassy and other groups, yung mga Filipino community leaders, paano ho yung kanilang monitoring sa inyo? Katulad ng sa mga ibang sitwasyon, may hotline naman ng ating embassy at nagbigay sila ng abiso na sundin ang direktiba ng gobyerno na huwag lumabas ng bahay muna at maghintay sa mga susunod na instruction. So, yun yung nila, yung abiso. Laging naman kasi meron din silang social media handle yung ating embassy. So, kung sinusundan mo yun, makikita mo yung kanilang mga instructions at kung paano sila kontakin just in case kailangan talagang lumikas or kung ano man yung kailangan gawin. So, meron sila doong numbers saka kung sino yung mga taong kailangan kontakin sa embahada. Ito na lamang ho, siguro huling punto para dyan sa inyong sitwasyon. Nagkakaroon din ba kayo ng regular communication sa inyong mga kamag-anak o nagkakaroon na ho ng pagkaputol ng telecommunication lines? And siguro para na rin po dun sa mga may relatives sa Qatar pero hindi ho nila makontak yung kanilang kamag-anak, ano ho ang inyong mensahe para naman mabawas-bawasan yung kanilang pag-aalala? Ayun, we are keeping in touch of course sa aming mga kamag-anak through ating social media. Yan na lang video calls through Messenger at kami nga kinumusta rin kami. And yung ibang mga kaibigan din natin sa iba't ibang panig ng mundo ay nag-send ng mga messages, kinukumusta kami dito. So sa ating mga kababayan, kung saan man kayo ng sulok ng Pilipinas or saan sulok man ng mundo na nag-aalala sa sitwasyon ng inyong mga kamag-anak dito sa Middle East, not only here in Qatar, rest assured na ang mga gobyerno dito ay hindi naman nagpapabaya para sa hindi lang sa kanilang mga national but sa katulad nating mga OFWs and aming mga pamilya. So, naghihintay lang kami lagi ng instructions kung ano yung ang pag-uutos ng gobyerno para kung ano man hakbang na kailangan susundin namin kung kailangan lumikas or manatili sa mga bahay. So, yun, as of now, pinapanatili na mag-ingat at wag lumabas sa mga bahay lang kasi ang problema yung iba kasi nadadamay sa debris. Yung pag na-intercept yung mga missiles or drones, minsan may nalalag na debris. So kung nasa labas ka, medyo baka madamay ka doon or matamaan. Okay, with that, Ginoong Buena Flor, maraming salamat sa pagkakataong kayo makausap. Ingat po kayo dyan at siguro from time to time ay hingi kami ng mga karagdagang update lalo na kung may kinalaman ho sa sitwasyon at kung may mga panibagong pag-atake dyan sa inyong lugar o malapit dyan sa inyong area. Thank you so much. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang isang businessman na naroon sa Doha, Qatar. Isa ho siyang negosyante na dumayo doon upang magbukas ng negosyo sa mga kasuotan. Pero yan nga yung kanilang sitwasyon sa mga pagkakataon na ito. Si Ginoong Terence Buena Flor, ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa Doha, Qatar. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.